Okay, may papasok ngayon, Padre, na magtatanong na protestante. Sige bro. Ah, try ko lang kontakin ano kasi nagda-download ko ng Zoom eh. Try ko kontakin dito. Hello bro, good evening bro. Bro, good evening. Ano ako? Try ko na mag-download ng... naka-online ka na? Oh, naka-online na ako actually. Nasa ano ka na ngayon? Nasa live ka na ngayon. Nakikita ka ni Padre Darwin. So dahil Okay, okay, okay. Ay, si baka Pastor ano pala to? Si Pastor pala Nag-ano to. kasi ako download ng... Sabi mo, Zoom. oh mahabol pa bro, mahabol pa? Sorry. Mahabol ba? Pero kung nakapasok naman ako, okay lang. Sige, tingnan lang tayo kasi nakapasok ka na sa ano eh. Nakapasok ka Ano na naman, sa clear. Clear naman yung ano, clear naman yung boses niyo po. Clear naman. Okay. So dito tayo, dito na tayo sa ano sa tanong. Ang ano dito bro, ang role dito ni Padre Darwin ganito. Magtatanungin siya, sasagot siya. Kung tutol ka sa sagot niya, kinokontra mo yung sagot niya, siya naman ang magtatanong sa iyo kung bakit mo kinokontra. 'Yun. Okay. So, Okay. walang problema. So may tanong ka kay Padre Darwin ngayon bro? Nandito si Padre Darwin, nakikinig sa iyo ngayon. So, actually, Ano yung pangalan ni yung kapatid? tanong naman na Pastor. napag-aralan ito. Actually, ito po yung debate nila ni RFP. So para sa kalinawan lang din ng lahat, mapabaptis Magkilala ka ka muna, man, Pastor. o man Catholic o Reform, Bro, importante bro, sa atin ay totohanan. bro, naririnig mo si Padre dito Darwin? ako, Bro, naririnig mo si Padre sa Darwin? digital- Okay, actually, may tatlo akong itatanong patungkol sa biblical evidence, patungkol sa Yan, historical evidence, Pastor Lloyd, Pastor at Lloyd, scientific Pastor Lloyd, evidence. Pastor Lloyd. May Ay, tanong si Father Darwin sa iyo kung naririnig mo ba siya kasi gusto niya magpakilala ka muna. sino po? Ikaw, magpakilala ka daw muna, sabi ni Father Darwin, kung ano yung Ay, okay. saang simbahan ka at anong uri ka pagka-pastor. Ito mo, yung pagsabi mo kanina, okay, so magpapakilala muna ako. Ako nga po pala si Pastor Lloyd Labrador Solatorio, isang pastor po dito sa sa Capiz. Yung denominasyon ko ay Reform Calvinist. So, kami po ay naniniwala na kung saan ay ang kaligtasan ay sa biyaya at naniniwala din na ang sulat ng mga apostol at ng skriptura ang siyang batayan sa aral at asal. So from Capiz ako, Pastor or Father Darwin. Capiz po ako. So ako po ay Sige, bro. may may asawa at 3 anak. At ako po ay isinilang na Romano Katoliko for 26 years. Pero at the age of 27, may sa biyaya ng Panginoon, may nag-witness po sa atin hanggang sa lumago, nagsuri mula sa Katoliko, napunta ako sa Pentecostal, actually Extreme Pentecost, hanggang sa unti-unting na reforma sa Baptist, hanggang sa doon na tuluyang nabuksan sa Reform na pananampalataya. At ngayon po yung currently ay or before that 14 years po ako sa sa Iloilo as associate pastor. Tapos nung na-ordain ako nung nakaraang taon, dito na ako nag-pioneering sa Capiz. So ngayon may dalawa akong simbahan na sa biyaya ng Diyos na pinangangasiwaan as a steward dahil hiram naman yan lahat sa atin. Tapos ano pa ba? Yun lang, Father Darwin. So isa po akong ganap at ordain na pastor po. Sige bro. Pastor.
Pastor Lloyd, no? Opo. Sige, Pastor Lloyd, ano yung mga katanungan? Father Darwin, Galing sa... siya yung gusto Oo. makadebate mo sa February. So, Okay. in God's time. In Oo. God's time. Sige, go ahead bro. Anong gusto mo tanong bro? Ako, kinagagala ko po talaga na makadebate kayo. So we have debate also sa nadebate ko na rin si Pastor RA 2 beses. So isang karangalan din na makipagdiskusyon patungkol po sa katotohanan. Lalo na po sa inyo Father Darwin. Yung habol lang naman natin ay hindi naman panalo, kundi kahit matalo basta malaman ang katotohanan, doon tayo. Sige, pwede ka na magtanong bro. At Father Darwin na bala sumagot. Okay, so dito po tayo muna sa biblical evidence. Patungkol sa inyong debate. Actually, kailangan talagang malaman, nabanggit niyo po doon na si Pedro po ang siyang apostolis or kauna-unahang papa ng Roma, at nabanggit niyo rin po na si Pedro ay namatay sa Roma at sa kasalukuyan nandun pa yung kanyang mga buto. So yung tanong ko ay, saan sa Biblia mababasa, biblical evidence, na malalatag nyo na si Pedro ay una nakapunta sa Roma? So, yun ang katanungan mo, kapatid. Opo, may mga follow-up lang din naman yan mamaya. Ano ang basihan nyo po? Okay. Maraming salamat, kapatid. No, anong basihan natin na si San Pedro ay nasa Roma, no? Basahin natin ang Living Bible, bro. 1 Peter chapter 5 verse 13. Ang sabi dito, the church here in Rome, she is your sister in the Lord, send you her greetings, so does my son Mark. So, ang basihan So, nyo ay... Bro, sige, sasagot sige. muna ako. No. Ay, sorry. So, oo. Ang nickname sa Rome before is Babylon. No? So, Babylon is Rome, especially during persecution and the early Christian. Babylon the Great ruling over nations and persecution the saints. Revelation chapter 17 to 18. So, base sa talatang ito, the church here in Rome. So, yung unang Pedro, kapatid, ay nasulat niya dun sa Roma. So, Pero biblical yan. hindi ba ito magko-contradict na una, yung Roma diyan na nabanggit ay patungkol sa Babylonian, tapos pangalawa yan po sa etymological na pag-aaral, kung ibalik po natin ito sa wika ng Grego. Tapos pangalawa, yung Roma po diyan ay never pong na-mention as literal na Roma, na ito po ay itinuhoy bilang isang Babylonian during that time. At pangatlo, yung sinulatan kasi ni Pedro, patungkol yan sa mga Hudyo sa Mesopotamia. So ito po ay illogical na kung saan susulat siya sa grupo ng mga Hintil. Kaya yung tamang salin dyan, kung mayroon po kayo dyang Biblia na mababasa po dyan sa Grego, hindi po nabanggit dyan yung Roma, kundi Babylonia. Mayroon po ba So, kayong ebidensya na sa Grego mababasa na Roma ang nabanggit dyan? salamat, bro. Ang nabanggit dyan ay Babylonia. Sa ibang translation sa Protestant Bible, yung Living Bible is a Protestant translation yun. So, Rome. And dito tayo sa mga church father, bro.
The primary source is commentary on Isaiah by Saint Jerome. Peter makes mention of Rome figuratively under the name of Babylon. Pangalawa, nandito po yan sa commentary on Isaiah by Saint Jerome. Saint Augustine of Hippo, Babylon is a figure of the city of this world, Rome itself. Is called Babylon, city of God. Book 18. Babylon, earthly city, pride, persecution, it refers to Rome. Eusebius, an historian. Ecclesiastical History, Book 2. So, primary sources po itong kinukote ko, kapatid. Eusebius of Caesarea, Peter mentions Rome itself as Babylon in his epistle. So, historian po ito, hindi po ito sa first century po. Saint Irenaeus in the first century interpret Revelations Babylon as the imperial power persecuting the church, understood in his time as Rome against heresy. Itong alak nito, ay title nito ay Against Heresies. Book 5. So, dito kapatid, sa mga primary sources, hindi po personal na opinion ko, Babylon is referring to Rome. And then, sa Living Bible, sa Protestant Bible, hindi po ito Catholic Bible, 1 Peter chapter 5 verse 13, the church here in Rome. Therefore, sabi ng mga Batikan, nauna pa sa akin, yan po ay referado sa Roma po. So, sa question mo, na meron bang basihan? Meron po. Hindi po, dito po sa document na sinesearch natin, ito palang hindi po yan Mesopotamia, Babylon. Yung Mesopotamia, sabi dito, mabasahin ko ha. Wait muna mga kapatid. Nawala. Okay lang. So, Okay lang, Father Darwin. So, na-mention mo yung First Peter, aside, yung actually hindi siya sa etymological talaga, yung nakalagay ay Babylonia, pero sa komentaryo po kayo kumuha ng base na yan ay sa Roma. Tama po ba? Before ako sasagot yan, kapatid, no. Why scholars agree this means? Mga scholar po, hindi po sa personal ko na opinion, no. So, mabigat yung sa kung commentary sila or scholar, pero paano mo mare-reconcile kung may apat na scholar na nag-aral na nagtututol dito? Bro, Yes po. sasagot mo na ako tatapusin mo na dahil tapos na yung question mo eh. So, give and take lang tayo, kapatid. No? Dahil nakuha ko na yung punto mo eh. So, Saint Peter was never historically in Mesopotamia, Babylon. Hindi po siya nakapunta doon. No, he was martyred in Rome. Early Christian used code language to avoid. Ang Babylonian, kung hindi siya doon sa Babylonia. Bro, Jando. Yes. Jando. Nagsasagot pa ako. Before, sige, proseso. patatapusin mo ako. Paano ka maka-learn sa katotohanan galing sa simbahan kung you are not ready to listen? You keep on questioning, you're not welcoming things which are not contrary to your idea. So, kapatid, patatapusin mo ako dahil hindi ako kasi, Father Darwin, ganito, nakikinig naman tayo. Bro, wait lang bro. Muna, napukunin natin yung patungkol sa correct interpretation. Wait lang bro kasi ng salitang Babylonian sa First Peter. Bro, wait lang. Kasi sumasagot pa na Darwin naman at hindi pa siya tapos. Yan mo makapagtapos. Kung kukontrahin mo yung Bible scholar, mamaya na. Ikaw tatanungin pa na Darwin. Sa ngayon, sasagot pa siya, patapusin muna natin. Pag tapos na siya, sabihin niya tapos na siyang sumagot.
Go ahead, Brother Darwin. Good. Sige. Proceed, Una-una, Father Darwin kapatid. po. Dahil pastor ka eh. Mga member mo nakikinig ngayon. No? So kung naghahanap ka talaga ng katotohanan, maghintay ka. The virtue of patience should be seen the way you ask question. No? Lalo may panahon, there's time for everything. Bibigyan ka namin ng pagkakataon na magtanong. So, bigyan mo din kami ng panahon na masagot yung tanong mo. So, just wait. So, ngayon, sa mga Bible scholars po, see to it na ang Bible scholar mo na may totoong document, ha? Hindi lang yung nagpakilalang self-appointed na Bible scholar. Unang-una kapatid ha, ipatunayan mo na nakapunta historically si Pedro sa Mesopotamia, Babylon. Hindi po siya kailan nakapunta doon. No, bigyan mo ako ng references. Ito yung ipasagot ko sa iyo ha. Kung totoo na Mesopotamia, Babylon 'yon, kailan siya nakapunta doon? So hindi siya nakapunta doon. Pangalawa, hindi pa ako tapos na sumagot, no? Yung Babylon na 'yan ay it refers to Rome dahil sa Revelation chapter 17 verse 18, ang ginagamit din ni San Juan is Babylon. It is not referring to Mesopotamia. So si Saint Jerome sabi, Peter makes mention of Rome figuratively under the name of Babylon. Commentary on the book of Isaiah. Saint Jerome po ito, 2nd century. No? Malapit po ni San Pedro. Kailangan yung mga primary source mo, malapit sa mga church fathers or disciples of the disciples. Ito naman si Saint Augustine, 3rd century. Babylon is a figure of the city of this world. Rome itself is called Babylon. Sa kanyang aklat na City of God, book number 18. So, dito naman si historian Eusebius of Caesarea. Malapit po ito sa mga apostol ha. Peter mentions Rome itself as Babylon in his epistle. Ito po si Eusebius is a 1st century historian. So 1st century historian. So kailangan yung mga Bible scholar mo na kukunin ay related malapit sa mga apostol. So ngayon, where he explained that Peter refers to Rome as Babylon belongs to this same early century work. So Eusebius lived much closer to the apostolic age than later commentator. So malapit po siya sa mga apostol. So ang sagot ko sa iyo, it is biblically and historically attested. Sunod na tanong kapatid. Before ka mag-follow up ng tanong kapatid, saan na aklat kapatid na nakapunta si San Pedro sa Mesopotamia, Babylonia? Wait lang muna, Brother Darwin. Wait Sasagot lang ako? muna. Wait lang muna. Yung first Bro, Peter kasi, Father wait lang Darwin. muna, bro. Wait lang muna, bro, ha. Si Brother Darwin, dami niya sinagot na ang Babylonia dyan, tumutukoy sa Roma. Sang-ayon ka ba sa sagot niya o tutol ka sa sagot ni Brother Darwin? Total. Okay, total, Yung total. tinutukoy Okay, kasi dyan total. sa 1 Peter, hindi po yan figurative or pinahalin tulad na ang Roma ay Babylonia. Dahil yung unang siglo, may nag-i-exist talaga na yung Babylon na yan at yung Babylon mismo ay ayon po yan sa historical evidence na nasa Mesopotamia. Okay, tutol siya, Doon Brother po Darwin. Ang tanong mo, Brother matatagpuan Darwin. hindi pa ako tapos, Brother Jando. Sige. Tapos actually, bakit nag-quote si Father Darwin nang malapit daw kay Peter na nagpahayag na napunta sa Roma si Pedro, pero bakit hindi niya binanggit yung mas malapit? Like Clement of Rome, Clement of si
Clement of Rome, yung isa si Tertullian, yung isa naman ay sa notes ko diyan, bakit pumunta siya agad kay Irenaeus, na si Irenaeus ay sobrang layo. I think nasa mahigit 100 taon o sobra pa bago nagtala na si Pedro ay nasa Roma. Kasi nga kung pagbabasihan natin ang biblical evidence, dapat kung may historical tayo na hahagilapin ay dito sa Book of Acts, sa Apostle, tsaka sa Book of Roma. Dito sa Book of Acts, from chapter 1 to chapter 11, yan ang ministeryo ni Pedro. Bakit hindi niya nabanggit na nakapunta siya sa Roma? At pagdating naman sa 12 down to 28, si Pablo ang nakapunta ng Roma, doon siya namatay, doon siya nabilanggo, doon niya sinulat yung mga epistle niya na ipinadala. Hindi niya po ito nabanggit, lalo na sa Romans chapter 16 na maraming binanggit na mga kasamahan niya at binati kung siya ang leader that time. Bakit kahit isang talata man lang, isang salita man lang, o Peter, binabati kita, bakit wala tayong mahagilap? Okay. So, sa biblical evidence, ito lang yung kinunan nyo ng basihan ang 1 Peter chapter 3, kahit alam naman natin na Babylonian yan. Kahit i-research nyo, i-google nyo, i-AI nyo, yan po ay sa Mesopotamia na kung saan maraming mga Hudyo. Dahil si Peter naman, particular po yan, yan po ay apostle sa mga Hudyo. Never nga siyang pupunta sana sa mga hintil kung hindi lang nagpakita sa kanya ang Panginoon sa Acts chapter 10. So, actually, pero claim nyo po yan, nire-respeto ko. Tapos yung kasunod ko na pero kung may paglilinaw ka muna, Father Darwin, makikinig ako. Tapos mag-a-added na lang ako pag Sige. Okay. ang tanong- Wait lang muna. po, bro. Kasi may tanong si Brother Darius sir kanina. Mm-mm. Kasi dami niya binasa kanina, mga church fathers. Actually, meron pa yan dito sa mga Bible scholar ng mga protestante. Inaamin naman nila na ito ay Roma. Pero ginigit mo Mesopotamia. So, ang tanong ni Brother Darwin ay, ano yung tanong Brother Darwin? Simple lang. No? May historical books ka ba na makapatunay na nakapunta si Pedro sa Mesopotamia, Babylonia? Yes or no? Yan yung nabanggit mo na 1 Peter. Actually, Bro, hindi bro, lang po yan historical book, kundi biblical evidence na yung tinutukoy niya talaga ay literal. Bro, wait lang bro. Bro, ang tanong ni Brother Darwin, bro, wait lang. Ang tanong ni Brother Darwin kasi, historical books. So, maliban sa 1 Peter 5:13, magbigay ka ng historical books to prove na tama yung interpretation mo na yan nga ay literal Babylonia. Bigyan mo, bro. Meron ka ba na historical books? Ang basihan Yes or no? kasi sa Reform kagaya ko ay sola scriptura, mas matimbang. Bro, ang wait lang basihan bro, ng wait lang bro, Biblia wait lang bro. Bro, wait lang. referensya. Bro, hindi kasi tinatanong ni Brother Darwin, ano ang mababasa sa 1 Peter 5:13? Ang tanong ni Brother Darwin, meron ka bang historical books na mag-back up sa paliwanag mo na yan nga ay tumutukoy sa Mesopotamia, Babylonia? Marami lang kayo Mesopotamia dyan eh. Meron. Actually, mayroon. May hard copy ako. Pero Asan bro? Labas na bro. aabangan natin yan sa sa February. Pwede natin yang isama. Dahil anyway, papatunayan ko naman na apostasya yung RC that time. Pero, well, anyway, papatunayan pa naman natin yan. I-reserve mo yan. Pero gusto ko sa mga nakikinig ngayon, pag-aralan nyo po ang 1 Peter chapter 5 verse 13. Kung ano po ba talaga yung Meron, question lang bro. Simple lang. etymological Bro. meaning of the text. Yes. Ano yan Brother Darwin? Ang simple na tanong lang na para meron naman, nag-aaral naman tayo sa university, nag-aaral naman tayo sa elementary, may historical books naman.
So, extra biblical sources ang tanong ko. Oh, extra Pero, biblical oo. sources. Sumagot ako sa iyo, meron ba sa Biblia? Meron, 1 Pedro 5:13. Sa Protestant ng Bible yan Living Bible. The church here in Rome. Therefore, nandun siya sa Roma. So ngayon, the burden of proof nasa sayo, dahil hindi yan, sabi mo, hindi yan Babylonian na Roma, referring to Roma. Babylonia yan literal. So ngayon, ang tanong ko, may historical books ka ba? Yes or no? Yes, meron po. Actually, sa sulat po yan ni Josephus. Kilala nyo naman siguro si Josephus ng 4th century. Anong aklat, bro? Si Josephus, sulat mismo ni Josephus, isang historical po siya ng Jewish. So isi-send ko po sa inyo, pero yung details po diyan na sinabi niya na madalas na nababanggit sa kanyang sulat na ang Babylonian sa Mesopotamia. Dahil dito naninirahan ang maraming Hudyo, ayon po yan sa dokumentong naipresenta, na kung saan ay isa dito sa mga nakapagtala ay si Josephus. Bro, basahin mo, bro. Wag mong ang gusto ko ibasahin mo, wag mong i-elaborate. Anong page? Ang sabi Anong ko, wala akong hard copy ngayon na hawak, 'di ba? Sa online lang tayo. So preview lang. Pag nyo naman, kasi may mga naman kayo diyan, may mga researcher. Ito, bro. Actually, hindi naman wait, ikaw bro. isa pa, Wait lang, Darwin, babasa ang ako dito, Brother Darwin, para... nakakausap ko ngayon. Brother Darwin, Hindi po yan babasa. masuri. Wait. Totoo ba na nagsabi si Josephus Ito. ng 1st century Ito na. patungkol sa... Ito na, bro. Nag-AI ka na nga, oh. Bro, ito na, bro, kasi... Ang sabi mo kasi kanina, kahit sa AI... Ito na. Hindi natawa lang talaga ako kasi nga mas matimbang pa si AI kaysa sa biblical. Ikaw ang nagsabi kanina, bro, di ba? Kahit itanong pa kay AI. Bro, ikaw ang sabi Anong sabi niya? Ikaw ang sabi kanina na kahit itanong pa kay AI. Di ba? Oh. Ayan, ito na AI para Darwin. May sinabi ba si Josephus? May sinabi ba si Josephus na ang Babylonia sa 1 Peter 5:30 tumutukoy sa Mesopotamia, Babylonia? Maikling sagot, wala. Walang kahit anong sinabi si Flavius Josephus na ang Babylon sa 1 Peter 5:30 tumutukoy sa Mesopotamian Babylon. Ngayon, linawin natin ang historical at Catholic context only para pang debate level na sagot. Sino si Josephus? Ano lang ang sinabi ni Josephus tungkol sa Babylon? Oo, binanggit ni Josephus ang Babylon sa Mesopotamia, pero bilang geographical historical location, kaugnay ng Jewish diaspora, Parthian Empire, history ng mga Hudyo, wala siyang sinabi na si San Pedro ay nandoon. Wala siyang sinabi na may Christian community doon. Wala siyang sinabi na doon isinulat ang unang Pedro. At wala siyang sinabi na ang Babylon ng unang Pedro ay literal. Ayan. So, wala. Para rin, wala. So, bro, Okay, dahil... sasagot ako bro kasi nag-present na din si Jando. Anong Anong libro, bro? sakit lang po, Father Darwin. Nakasagot kasi si libro Jando, ni so Flavius kailangan ko Josephus, munang bro? sumagot. Anong title? May lang naman, tapos ipapaliwanag nyo po. Bro, may tanong si Para Darwin. Sige po, sige. Bro, nagbasa ako ng AI kasi sabi mo kasi kahit itanong pa kay AI. Bro, nagbasa ako ng AI kasi tanong mo kasi, sabi mo kasi kanina kahit itanong pa kay AI. Si Padre Darwin, wala siyang oras para magbukas pa ng AI, kaya ako nagbukas ng AI para sa kanya. So, ang tanong ito ngayon. Ang tanong pa, Padre Darwin? Anong pangalan sa libro na nasa sayo na akda ni Flavius Josephus? Sinabi ba niya doon na si Peter ay nakapunta sa Mesopotamia? Sinabi ba niya literal? Yes or no? Actually, Father Darwin, iba ang tanong mo sa akin sa una, para di tayo malito ng mga audience. Patunayan mo na ang Babylonian ay nasa Mesopotamia.
Hindi So, yan, bro. yung nabanggit po dyan Hindi ni yan Bro, ang tanong bro, ko. walang sinabi. Bro, Ngayon, dito. Hindi, saglit lang. Sumasagot ako eh. Nagtatanong kayo kanina, nagtanong kayo, kailangan ko rin sumagot. Kanina nagtanong ako, kailangan nyo rin sumagot at sabi nyo papatapusin ko kayo. Ngayon, time ko naman na sumagot. So, kailangan patapusin nyo muna ako, Brother Jando, para at least Pero, bro, maging parehas hindi na yan ang din. tanong ko Okay eh. lang ba? Bro, walang tanong sa Brother Tanong ko eh. Darwin kung nasaan yung Mesopotamia, Babylonia. Wala siyang tanong na ganon. Ang tanong niya, Sige, ang i-review ka na tanong, lang mamaya pagkatapos ng live. ang tanong niya kanina, Naka-record naman yan. bro, ang tanong niya kanina, kahit pa i-review mo itong buong video na ito, kahit i-replay mo pa ito, i-download mo, i-replay mo, wala siyang tanong na ganyan. Ang tanong niya kanina, Peter, nakapunta ba meron si Peter? ka bang biblical sources na si Peter ay nakapunta ng Mesopotamia, Babylonia? Yan ang tanong niya kanina. Okay. So, yung sagot ko doon sa 1 Peter mismo, chapter 5, verse 13, ang nabanggit po doon na Babylonian, ayun po sa Mesopotamia. Ngayon, yung tanong mo, sabi mo, na nag-research kung totoo ba na ang Babylonian ay nasa Mesopotamia, nabanggit ko si Josephus. Ngayon, nag-research ka kay EI. Ganito kasi yan. Ang EI, dalawa kasi ang sagot. Pag tinanong mo siya, napatunayan mo na si Josephus hindi nagsabi na ang Babylonian ay nasa Mesopotamia, sasagot siya ayon kung ano yung tinanong mo. Ngayon, kung tatanungin ko naman si EI, pwede mo bang patunayan na totoo na ang Mesopotamia or ang Babylonian ay Mesopotamia? Ito yung Wala kanyang tayong mismo problema dyan, bro. sinabi. Bro, Bro, hindi yan ang Sabi tanong, niya, hindi yan ang tanong ni Ayaw Brother Darwin. authentic of the Jew. Bro, wait Hindi lang yan ha. tanong ko. Saglit, Bro, hindi pa ako tapos bro. hindi, Tapos bro, ibibigay ko sa inyo. hindi yan ang hindi tanong, na bro balak eh. magtanong. Bro, Stroman ang ginagawa mo kasi, bro. Bro, ang ginagawa mo kasi, bro, Stroman ang ginagawa mo. Hindi yan ang tanong ni Father Darwin kung nasaan ang Mesopotamia. Ang tanong niya, meron ka bang historical sources na yang Babylon, na si Peter ay nakapunta sa Babylon, Mesopotamia, Babylon. Meron ka bang sources niyan? Yan ang tanong ni Father Darwin. Huwag mong baguhin yung Ito, tanong ko. lilinawin ko lang, hindi yan strawman. Ang strawman, pag binaluktot Sige, mo bro, ang bro, kanyang bro. posisyon. Yung Direct ginawa to the ay point na, bro. pagsagot, hindi Bro, pagbaluktot ng Pastor. posisyon ni Pat Darwin. Direct to the So, point ganito na. yan. O, dito Bro, na lang direct to the tayo. point. Wait lang, bro. Ano tayo binabago mo yung ano ni Father Darwin, yung tanong eh. Huwag mong baguhin yung tanong. Kaya nga Stroma kasi binabaluktot. Huwag mong baluktotin. Ang tanong ni Father Darwin, meron ka bang historical book, sources, na si Pedro nakapunta sa Babylonia? Yun ang tanong niya. Yun ang ibigay mo. Yan ang sagutin mo, kapatid. Dahil makikita yan sa mga tao na binabago mo yung tanong ko. No, hindi ka naman ako nagtatanong na ang Mesopotamia nasa Babylonia ba? Hindi yan ang tanong ko. Huwag mo baguhin. Ang tanong Wala ko, po tayong binabago dito. mababasa ba sa Biblia? May historical ano ka ba document? Simple lang, parang alam ng mga intellectual na mga nakikinig sa atin na direkta ka bang sumagot? Maliban sa Biblia. Meron bang historical books na nagsasabi na si Pablo nakapunta sa Babylonia, Mesopotamia? Yes or no? Yan lang ang simple na sagot ko. Kung wala naman. Wala akong extra biblical sources. Ganun. O, simple lang din naman yung sinagot ko. Peter chapter 5 verse 13. Pero yung mali nga lang, hindi nyo po ito tinanggap. At other po sa mga scholar ay may 4 po akong naipresenta. Sino? Maliban sa mga scholar na 4 na naipresenta, ay nag-quote po ako at pinatunayan sa inyo ayon sa inyong tanong na yung Babylonia na yan ay nasa Mesopotamia, kaya nga sumagot ako ng ganon. So ngayon yung ano ko, yung Asan, bro? ilapat ko sabi ko sa inyo,
Bro, asan Ay, yung wala asan yung akong asan yung hard historical copy. book, bro? Pero mayroon akong naikot para i-research ninyo na magpapatunay sa binanggit ko na Mesopotamia Sige, or ang sige. Babylonia na nasa Mesopotamia. Sige, sige, para in At fairness tapos na sa lang. tanong ninyo kung may ebidensya ba ako, sabi ko, nag-reply ako bilang isang reform, mas matibay na basihan para sa amin ang Biblia Sige, sige. kaysa sa referensya. Bro, may AI ka ba dyan, bro? May AI ka dyan? Mayroon. Tanungin mo daw yung anong AI gamit mo, chat? GPT? Anong gamit mo ng AI? Dito meron namang pwede rin sa research ko. Hindi, anong ChatGPT, AI gamit, pwede anong din AI gamit mo, bro? Gemini, pwede rin Bro, anong AI gamit mo ngayon? Ito, punta ako sa ChatGPT. O si chat, tanungin mo sa chat GPT, bro. Yung Babylon ba sa 1 Peter 5:13 ay tumutukoy sa literal na Babylon o Roma? Tanungin mo ra, anong sasagot niya? Ayon sa kanya, ito, historical evidence. Hindi yan, bro. Huwag mong balaguin yung tanong. Tatanungin natin, Bro, wait lang ha. Ang balaguin ng tanong. Ang tanong dyan is, tanongin mo si ChatGPT mo dyan, yung Babylon ba sa 1 Peter 5:13 ay tumutukoy sa Babylonia literal o sa Roma? Tanongin mo, anong sasagot niya? Ayun nga yung binabanggit ko, nire-relay ko sa inyo kung ano yung tanong ko sa kanya para mabasa mo. Bakit nababasa mo ba yung na-type ko? Hindi. Kaya nga sabi ko, dito, historical evidence na nagpapatunay. Hindi, ano? Ano bang tanong mo? Sabi ko na nga ba eh. Ang sabi ko, itanong mo sa ChatGPT mo kung ano yung Babylonia sa 1 Peter 5:13. Tanungin mo. Ano ang Babylon sa 1 Peter 5:13? Tanungin mo. Ano sagot niya? Iparinig mo sa amin sagot niya o di kaya screenshot mo, send mo sa akin at ipakita sa live. Ano ang Babylon sa 1 Peter 5:13? Anong sagot niya? Sige daw, para maging ano naman tayo. Thank you, Brother Jando. Screenshot mo bro, send mo sa akin bro para mabasa namin kung paano mo tinanong. Ano yung Babylon sa 1 Peter 5:13? Anong sagot niya dyan? Tagal naman mag-type. Bro, basahin mo yung unang sagot niya bro. Saglit lang. Para, kanina ka pa nagtatype, di ba tapos yan? May mga follow-up question ka? Doon lang muna sa una. Mamaya na yung follow-up question mo. Doon lang tayo sa una. Yung unang tanong na gusto kong ipasagot sa kanya. Last 5 minutes na Brother Jando, ha? Lagi, last 5 minutes na lang kasi pagkatapos mo na dyan si Brother Fro from saan ba yun si Brother Fro? From, Anyway, may live naman ako mamaya. Ayun na, type. Hindi, sagutin mo na lang bro. Gusto niyo marinig bro. Anong sagot ni chat? Ibig sa tanong ko. Ano ang Babylon sa 1 Peter 5:13? Anong sagot niya? Sa 1 Peter chapter 5:13, isang lugar na binanggit ang nasa Babylonian. So ito po ay hindi simbolikal. Sa hermeneutical na pag-aaral, kung walang malinaw na indikasyon na simbolo, dapat literal yung unang pagbabasa. Teka, So yung kanyang sagot ay babaluktot hindi po ito simbolikal, kundi pag hindi bro, simbolikal, yan po wala ay akong literal. tinatanong, Sa bro. Book of Revelation kasi, Bro, wait lang. Bro, may symbolic kasi. Bro, may ginalaw ka eh. May ginalaw ka eh. Wala akong tinatanong kung symbolical ba. May ginalaw ka eh. Wala akong tinanong symbolical ba. Ang sabi ko, ganito ang itanong mo. Ano ang Babylon sa 1 Peter 5:13? Huwag mo lagyan ng symbolical ba yan? Huwag mo lagyan ng ganyan. Kasi pambabaluktot yan eh. Ito yung sagot ni ChatGPT. Yun nga yung sabi ko sa iyo kanina Jando na hindi mapagkakatiwalaan si ChatGPT. Screenshot mo nga bro. Screenshot mo nga bro. Yan sa tanong
Bro, screenshot mo Yung nga, send mo sa akin. sagot ay pabago-bago at walang consistent ito. Bro, screenshot Kaya mo nga bro, send mo sa akin bro. yung maliligaw ka talaga. Bro. Pero pag sa Biblia, hindi ka Bro, talaga screenshot mo nga bro, send mo sa akin. Yung 1 Peter Bro. chapter 5:13 ba? Sa etymological. Bro, Yan ba wag yung literal na etymological. Babylon o symbolical? Bro, wag yung etymology. Wag yung etymology. Ang tanong ko sa iyo, na itanong mo sa Hindi kanya, etymology? wag yung Bakit? wag etymology kasi di naman literal eh. Ang tanong ko sa iyo, Hindi, ganito Ah, kasi, binabago mo. brother, paano mo mauunawaan? bro, Last 2 minutes na, bro. screenshot mo nga bro. Ako sa Bro, screenshot mo nga, send mo sa akin. Bro. Hindi mo pinagamit yung etymological Bro, na ibalik bro, sa original na meaning. bro, screenshot mo nga bro, send mo sa akin bro, be, gusto ko makita. Screenshot mo nga. Bro, screenshot mo nga bro, send mo sa akin bro, basahin ko yung tinype mo. Tapos hanggang dito na lang tayo kasi Bro, 9:58 na. Ikaw na lang mag-research, bro. Ah, Dahil hindi siya magsasalita ng katotohanan eh. ang gusto ko lang, screenshot mo, bro, screenshot mo lang bro. Bro, Kasi nga lumayo 2 minutes na sa lang. Biblia, lumanap kayo ng ibang Bro. Hindi, bro, wala na tayong oras. Bro, wala nang oras, bro. Wala nang oras. Bro, wala nang oras, bro. Paghanap mo talaga ang katotohanan, paglahanap mo talaga. Bro, wala nang oras. Screenshot mo na lang, send mo sa akin, babasahin ko kung paano mo tinanong. Ganun. Okay? Screenshot mo, send mo sa akin para mabasa ko kung paano mo tinanong. Ganun lang. Kasi wala nang oras eh. Sige bro. Hintayin ko yung bro ha. Screenshot bro ha. Naaawa talaga ako sa Sige. Hintayin ko na lang yung screenshot kasi hahaba tayo eh. Wala nang oras. Send mo sa akin yung screenshot. Send mo sa akin yung screenshot tapos basahin ko lang kung paano mo tinanong si ChatGPT. Sige bro. Sige, next time naman ulit. Salamat sa iyo bro ha. Magbigay ka ng huling mensahe bro. Bago ka magpaalam. Paano ngayon ako makasagot? Mamaya, paano ako makasagot kung minali mo yung yung pag-screenshot ko? Anong Kung mali? huli na pala Ito, ito na hindi na pala ako pwedeng mag-join sa live ninyo. tatawagan kita bro. Tatawagan kita kasi mag-blessing pa si Father Darwin. Tatawagan kita pagkatapos niya. Sige. Respeto naman natin yan. Okay. So, uling mensahe ko. So, maraming salamat po sa mga nakikinig. Father Darwin, Brother Jando. Isa lang din naman yung habilin ng ating Panginoon. Alamin ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. So, God bless po sa ating lahat. Sige, mamaya Brother bro. Jando, maraming salamat po. Mamaya, tawag kita mamaya. Send mo sa akin yung screenshot. Tawag kita mamaya. Sige. Sure. Okay, Father Darwin. Nagkainitan. Unang-una, kapatid, hindi po yan tumutukoy kahit kaya hindi niya babasahin eh. Dito ni-research natin, 1 Peter chapter 5 verse 13 is understood to refer to Rome. So hindi niya babasahin ito dahil contrary po ito sa kanya eh. Not Mesopotamia, Babylon. This is the overwhelming consensus. Ano sabi? This is the overwhelming consensus of early Christianity grounded in scripture, history, and the church fathers. So, hindi na yan matitinag mga kapatid. No?